Ako, finance department. Finance department. So, hindi ako operation. So, ang unang schedule ko is 1 to 10, nag 3 to 12, nag 6 to 3, nag 8 to 5, ganyan. Depende. So lahat na. Pero ang kailangan. pinaka-industries na hawak mo, BPO, what else? Ano pa yung nadapaan mong industriya sa nung nagpo-corporate ka? Doon lang sa BPO company na yun, nagtagal ako doon. Almost 7 years, and then finally, umuwi ako ng Bicol, and then na-hire ako sa government as internal auditor for 10 years. Then sabi ko nga, nag-early retirement ako because of this. Okay. So may nagtatanong, ano sabi nila? Anong trabaho mo sa BPO? Finance or something? Accounting pa din? Nasa finance department ako, nag-start, syempre, ako noon intermediate pa lang. So nag-start ako as accounting staff, gumagawa ng bank reconciliation, and then after a year ata, nag-accounts payable, and then accounts receivable, and then statutory reports, general ledger. Ayun lang, paikot-ikot lang dun. Ayan yung nabanggit ko last time. Maganda yung sinabi mo. Kasi kung yung iba nagsa-start up sa BPO, yun yung magandang nangyari sa'yo. Kasi nag-start ka sa APAR, dinapaan mo lahat, no? Tama ba? Opo. Yung 7 years na yun, pinasok, na-expose ako sa iba't ibang field ng accounting. So, maganda. And then, that time, ang primary software is SAP. So, yun ang ginagamit namin sa office, SAP. So, pero sige, i-hold natin yan. Kasi when we say BPO kasi dati, ako nung nag-start na BPO, hindi ko rin talaga mag-gets bakit may BPO sa Pilipinas until ngayon ko na-realize kung bakit. Tama. Pero how is the salary that time? Kung nagsimula ka way back 2015, kamusta naman ang salary that time? That was 2005. Nung ma-hire ako as Pro B, I think 13,000. 13,000 that time, 2005. Hello? Okay. Sis, naririnig ka? Okay, yun. 13,000. And then, nung umalis ako noon, nasa 35 to 40 na nung umalis ako. Kailan kayo umalis? Anong year yun? Gusto ko kasi makita yung salary. 2012. So, 10 years ago? 35. Kaya nga sabi ko, nag-10 years ako sa government. Kasi okay, after that, na-hire na ako sa government. And then, just recently, nag-file ako ng early retirement. Okay. So, recently, meaning you're 40, so 39, nag-file ka na ng early retirement. So, ganun siya kaaga. Going 41 ako this year. Going 41 na ako this year. So, kinuha mo na. So, nung 30 ka, tapos ka na sa BPO, and then nag-government ka, and then, sige, sino dito nasa government, tsaka BPO, pa-type naman, para makita nyo yung makarelate kayo doon sa nag-BPO, tapos ngayon, yung mga nasa government. Marami tayong nasa government dito eh. When we say government ba, yan yung mga department of education, DepEd, COA, sino dito? Madami dito. Pa-type in naman, ang LGU, government, DepEd, ayan, Department of Health, ayan. Ayan, marami tayo kasi para gusto natin makita, siya kung nasa LGU siya, ano ang nagtulak sa'yo from BPO to government, then later on, government to freelancing. Okay. So, sa ano muna? Sa BPO papunta sa government? Yeah. Since sabi ko nga, ako, Bicolana talaga. So that time, yung dalawa kong anak, walang nag-aalaga. Lagi sila nagkakasakit. So I need to step back. Kahit okay yung work, kailangan kong i-give up para sa mga bata. So umuwi kami dito sa Bicol kasi at least andito yung nanay ko that time. So yun, nakitira muna kami sa parents ko. Ayun, kailangan mag-step back para sa bata, sa mga anak. Bata. So, kung BPO, umuwi ka na ng Bicol, then government, kasi gusto mo na makasama yung anak. Pero, nung nasa government ka, ano naman ang trabaho mo doon? Guys, pinapakwento ko para makita nyo yung ano yung nagpupush sa atin. Oo, nag-start naman ako nag-start ako as clerk. And then, yun nga, nag-masters, nag-doctorate degree, and then nag-exam sa mga qualification para ma-promote.
Kasi mayroon na din kasi mga exams ngayon sa government para ma-promote ka. So, okay naman. But, hindi swinerte. Kasi nga, alam nyo naman sa government, kahit isang katutak ang ano mo, Yes. credentials mo, yun. So, yun pa din. So, hindi pinalad. Ibig sabihin, hindi nakapunta sa higher position kahit... Yeah, may ini-aim ako. I'm aiming for a certain position, but hindi nangyari. Okay. Ay, saka lang. May nag-share po ng screen. Ayan. So anyway, so sige. Pindot lang ni Ayun. But anyways, hindi siya nangyari. So inisip ko, hindi pwede na hindi mag-increase yung salary ko kasi yung mga bata ay mag-senior high na. So after that, college na sila. So paano kung sila masusustain yung financial needs naming mag-iina plus educational expenses kasi alam mo naman ngayon magpaaral. Tapos halos sabay kasi yung mga bata 1 year apart lang sila. So sabi ko, kung mag-stay ako sa government, tapos magka-college na yung mga bata, paano? Yes. Plus, andun din yung frustration, syempre. So, pag meron kang hindi na-i-8, parang gusto mo, pag meron kang isang certain na gustong ma-8, tas hindi, parang may time na napo-frustrate ka. Normal kasi yun, di ba? Napo-frustrate tayo. But anyway, so sige, nung hindi mo na-8, tapos andyan na yung sahod, pwede mo ba kami bigyan ng konting rough estimate how much is the salary? Yung prangkahan na tayo, yung talagang reality, ano tayo, strike, ano tawag doon? Ngayon? Sa ngayon? Yes. Sa ngayon? Sa government. As a government? Well, kahit nga ngayon ko na lang naisip na masyado akong nagpaka-desperate doon sa position na yun na modesty aside, kung i-compare mo siya ngayon, aayawan mo yung sa government. Yun. So, hindi naman sa ayaw na natin magtrabaho sa government. Meron kasi dito kasi talaga, yung antagal na sa government. Pero kasi ito yung sinasabi ko wala namang masama. Ito guys, correct me if I'm wrong, walang masama mag-stay ka sa corporate tsaka government. Yeah. Pero may extra income kang other business. Tama ba? Yeah. Well, alam mo, hindi madali yung pag-alis ko sa government. Ang dami nun, step back, step forward, step back. Hindi madali. Hindi yun isahan na, next month, ayoko na. Hindi na talaga ako. Hindi na. Mag-freelancer na lang talaga ako. Marami yung proseso din. Hindi, kasi ang hirap umalis sa comfort zone. Tama. Comfort zone mo yun 10 years kang nandun Comfort zone mo yun. So, bakit ka lalabas na hindi mo naman alam kung ano mangyayari sa'yo? Di ba? Tama. But, kailan yung moment of truth? Kung siguro years mo pinag-isipan yan, kasi wala kang mag-turn over. Kasi marami nang nangyari na feel ko na I don't belong. Okay. So may yung yung culture ba na hindi talaga ako pwede. Hindi kasi unang-una hindi ko mailabas yung meron ako. Yung hindi sa pagyayabang, kumbaga, hindi lang naman ito ako. Yes. Oo. Gusto kong mag-serve, kaya lang hindi niyo ako binibigyan ng chance. Ayoko naman na forever ito ang posisyon ko kasi nga number 1, finances, number 2, I know na marami pa akong pwedeng professional gawin. Growth. Yan. So, bukod sa pera, sometimes kasi, nga tama ka dun, hindi lang siya sa pera. Personal growth mo, hindi ka nag-grow. Ito nga yung sinasabi natin, ang kagandahan sa freelancing is magkakaroon ka ng personal growth na hindi mo nakikita dun sa comfort zone mo. Tama ba? Yeah, tapos, yung tipong dun sa pinanggalingan mo, parang hindi ka masyadong binavalue. Pero paglabas mo, wow, di ba? Na-feel mo na ibang inputs sa kanila, it matters na ito ka na ngayon. Oo, doon hindi ka halos pinapansin because of bureaucracy, because hindi ka politikong tao, wala kang nabibigay ng maraming botante. Kasi hindi naman nga ako ganun. Pumunta ako dun para mag-work. Hindi para mamulitika whatsoever. So yun. Sige. So kaya na-accept ko na.
Oo, pero ano yung turning point mo talaga? Nag-decide ka na pag simulan ko na to. Ano yung anong year? Ano yung first step mo? Nung marami na akong nalaman sa mga kasama ko na hindi na maganda sa akin. I mean, yung environment mismo, hindi na siya healthy sa akin. Mentally, emotionally. Okay. So, Paano mo nalaman naman si freelancing? So, kung kasi pag may ganyan okay. tayong sa subconscious natin, so naghahanap ka na saan ba ako pwedeng punta? Correct. So syempre, ang una kong tanong, saan naman ako pupunta kung aalis ako? 'Di ba? Ang tagal ko nang hindi nag-a-apply. Sabi ko, makakuha pa kaya ako ng work? And then, isa pa, ayokong umalis dito sa lugar namin kasi ayokong iwan yung mga bata. So, ano ang una kong ginawa? Siyempre, prayer. Prayer can move mountains talaga. Talaga clear yung sinabi ko kay Lord. Sabi ko, Lord, it seems na gusto mo kong umalis sa LGU. Pero saan ako pupunta? Sabi ko, saan ako pupunta? Turo mo ang daan. Pwede ba, bigyan mo ako ng work na kayang masustain yung needs naming tatlo, and then hindi ako aalis sa mga bata. So, yan yung specific na prayer mo. So, guys, sino dito may ganun, super clear yung prayer? Kasi pareho tayo, 2022, 2021. 2020 pala, November 2020, ganun din yung prayer ko. Ituro mo yung daan. Saan ko makikita? Pero ibibigay niya talaga. Hindi man siya agad-agad, pero talagang dadalhin ka. Sino nagpipray na ganyan? Sige, sis, go. Ay, sorry. Habang nagchat-chat yung iba. Yan. Habang nagchat-chat yung iba, ganun ba ka-specific yung prayer nyo kay Lord? Pag nagpipray kayo na, saan nyo ba Kasi ako dapat dadalhin? ganun. Oo, ganun. Specific daw dapat. Kung ano talaga yung gusto mo. Tapos, sinasabi ko din sa kanya na, ano ba talagang gusto mo para sa akin? Bakit it seems na few steps from that position, bakit hindi pa din nangyari? So, may reason siya. So, pero yun, finally, paano mo nasabing nasa freelancing ka na? Ano yung platform? YouTube ba siya? Google ba siya? Okay. Nakita mo siya? Wala, hindi ko alam yan. Wala akong alam dyan. Ang ginawa ko lang, nagsimula ako sa Job Street. And then, nakikita ko sa requirements, ang tagal kong di nag-Job Street, nag-update pa ako ng ano ko doon, ng account ko doon. Actually, nalock na nga. Ayun eh. So nakita ko, common denominator, ang laging qualification, may experience sa zero and QBO. Sabi ko, ano yan? So, anong unang ginawa ko? Nag-search ako ng training. Pero nasa LGU pa ako that time. Yan. Ganda yan. Sige, go sis. So, yun yung una. So, nung sinabing hinahanap mo, so, yun yung, isa-isayin natin guys, lalo sa mga newbie, yung mga startup. So, pag nagkaroon kasi ng awareness kung saan, ang una mong gagawin, it is to search, paano ka mag-fit dun sa qualification. So, pag nakita mo out of 10 qualification, 5 lang ang meron ka, kailangan mong mapuno unti-unti yun, maging 8 out of 10. Tama? Sige, magandang points yan. Kasi diba, yung experience check. Yes. Diba? May edge na kasi may masters, may ganyan-ganyan. Pagdating sa software, SAP lang ang alam ko. SAP, Excel. Yes, old school pa. Sabi ko hindi. Kailangan ko mag-training. So, hanap na ako ngayon ng magpo-provide ng ganong training. Yes. Yun. Doon na nag-start. Nakakuha ka ng certification. Ano na yung sunod na step mo? No? Nakakuha ka ng certification. By the way, nung nag-training ako, nag-invite ako ng colleagues. Dati kasi akong part-time professor. Yung mga tinuturuan ko noon na tapos na. So, newly grad. Nag-contact ako sa kanila. Sabi ko, mag-training ako. May work na kayo. Sabi nila, wala. Sabi ko, mag-training ako, samahan niyo ako. Bibigyan ko lang muna kayo ng training allowance. Sana all. So, yun ang ginawa. Pero kailan yan? Nagpapakain ako. Kailan yung specific date?
May specific date yan? Kailan yan? Yeah, mga last year at last year. So, yun, mga lagpas, mag 2 years na. 2 years. So, yun, dito kami sa bahay, and then, nag-invite ako nga ng mga newly grad na sila yung matatalino sa klase. Nag-training kami. Tamang-tama, wala silang work. Open din naman sila. O, di yun. Go, nag-training kami. Wala kaming alam kung paano. Basta mag-training muna tayo ng software, sabi ko. Sabay-sabay. So, nagturo ka din. Yung nalaman mo, tinuro mo sa iba. Para yun. Tinuro mo siya. Then, lucky enough na yung training agency na yun, yung last session, nagtuturo kung paano kumuha ng client. Yan, okay. So, nalid ako sa tamang daan. Yun yung sinasabing, ililid ka ni Lord sa tama. Yes. Yun talaga. Kasi kung hindi naman ako napunta doon sa training agency na yun, hindi ko din naman alam kung paano kuha ng client. Tinuruan nila kami paano mag-optimize ng profile, and then, anong mga site ang pupuntahan. Yan. So, ayan, nag-take down notes ng mga newbies dyan. Kasi yan yung common problem natin. Minsan na-overwhelm tayo sa uunahin. Pero, kaya natin pinapakwento sa kanya is para maintindihan nyo na step by step siya, hindi siya ganun kadali. Buwan ang inaabot. Pero, eventually, God will lead you sa tao, lugar, kahit sa ang way, makakita mo kung para saan ka. Sa tao, yun. Sa tao kasi yung mga kasama ko, until now, kasama ko sila. Yun. So, yun. Nung nakakuha ka na ng marunong ka na mag-clients, kailan ito na yung pinaka-high peak mo? Kasi kung 22 ngayon, ano yung una mong clients? Saan mo siya nakuha? Yun. Nag-stop pa kasi nga naglo-low school ako. So, after yung training, low school na ulit. Wala na naman. Kasi sabi ko sa'yo, maraming step back eh. Na hindi naman agad-agad aalis na. Okay, so, nag-decide talaga ako na, sabi ko, hindi talaga umu-okay sa sa work. So yun, sabi ko, contact ko ulit sila. Sabi ko, may work na ba kayo? Wala pa, sabi nila. So yun, sabi ko, mag-start na tayo mag-optimize ng profile ko. Tapos, start na tayo mag-apply. And this time, dire-diretso na. Yun. So, hindi rin nung nag-optimize, anong site yan? Yeah. Para meron sila idea. Nag-optimize January 3. January 3 nag-optimize. January 17 na hired ako sa first client. Saang platform, sis? Tanda mo pa ba? Online jobs. Ayan. Siya si online job. Pareho tayo. Kasi dyan talaga nagsisimula lahat sa online jobs. Pero, ang baba nung bigay sa akin. Pero tinanggap ko. Oo. Kaya pala recently wala na kami nakukuhang client. Nakuha mo na. Kahit anong gawin naming apply. Nakuha na pala niya lahat. Hindi naman. Hindi. Wala na kaming makuha. Nakuha na pala niya lahat. Yun pala yun. So anyway. So sige. Ayun. Nag-optimize. Nag-apply. Pero, ano yung mga limiting beliefs mo kahit na nagsisimula ka? Ano yung sa interview, sa resume? Ano yung first hand experience mo, interview, getting clients? Natatandaan mo ba paano ka noon? Well, itong first client ko, siya din yung first na nag-interview sa akin after ilang years na hindi ako nag-a-apply. So, well, kinabahan din naman ako, pero alam nyo naman yung mga tanong sa interview, yung mga common questions lang naman na, well, siguro nga edge ko din, nagaling akong law school, nasanay akong, sa law school kasi, araw-araw nagasalita. So, sanay akong tinatanong, ayun, sa interview, wala akong masyadong, wala akong struggle, plus yung resume, okay. Yes. Paka-interview niya sa akin ng 3 p.m. Pag 6 p.m., pinadala niya na yung contract. And gusto niya nga immediately mag-start. Sabi ko hindi, after a week pa. So, 23. Nag-interview ng 17, 23 ako nag-start. And then, after a few weeks, meron na naman dumating. Sunod-sunod na.
Ayan. So, nung una, excited ka magka-client. Ngayon namang sunod-sunod na. Ang problema mo na ngayon. So, January Ganito yan. na ako pag may bagong client. Masakit na ulo mo. Pero, kailan tayo nagkakilala, sis? Ito yung gusto ko malaman. Paano tayo nagka-connect? For some, March ata. Ako ang nag-reach out sa'yo kasi nakita ko din na ano ka sa akin, ahead ka na sa akin, sa ang dami mong clients na, ganyan-ganyan. Tapos may mga tips. So di ba ang request ko sa'yo, pwede ba kitang makausap one by one? Ayoko nang mag-attend sa training kasi wala akong time. Ang request ko sa'yo, pwede bang tayo mismong dalawa? So ito kasi mag-i-elite yan siya. kasi Sabi niya, paano ba maging, napaka-accommodating. dapat mag-i-elite siya. Napaka-accommodating. Oo, napaka-accommodating ng coach natin. Kahit Drop alam siya. kong niya, pinagbigyan niya ako, sabi ko pwede ba tayong mag-usap? So yun, nagbigay siya sa akin ng mga advices kasi sabi ko yan, para ang ano ko ngayon is parang magsipag-alisan yung mga kliyente kasi di ko na-handle kasi ganyan, ang pagod na ako, ganyan-ganyan. Siya yung nag-boost up sa akin na kung anong gagawin, paano ko mai-enjoy yung pagiging owner ng company, paano malalighten yung work, ano mga strategies yan. Si coach yan. Kaya, kaya hanggang ngayon, parang, well, ngarag pa naman ako ngayon, pero hindi na siguro masyadong pansin kung di ako Kasi nag-reach out siya sa akin March, pangalawang beses na namin. Tapos siguro, ito kasi yun guys, ito yung lagi ko sinasabi sa inyo. Sa una kasi, ang gusto natin, magka-client. Once you master, like ito inuulit, once you master getting clients, the problem ngayon, kapag nakapag 2 to 3 clients kami, nagtanong yun isang araw, ano pong gagawin? Ang susunod na kasi yan is, paano ko siya ma-handle? Hindi kaya ng katawang lupa ko ang 2 to 3, 5 clients, hindi talaga, sa totoo lang. 2 clients, 1 clients full-time, 2 clients part-time, pero ikaw lahat. Pero, papalitan kasi yan ng, ano naman mas mahalaga? Sahod o sanity? Masakit sa ulo, pag gising mo, hinahabol ka ng numero. So, yun yung naging usapan namin ni Francie, kasi ibang level na siya. Hindi na siya nag-elite. Sabi niya, pwede bang one-on-one coaching? Magkano? So, kung hindi, okay lang yan. Gusto ko munang malaman kung ano yung problema mo. So, yun tayo nag-start. Tama ba? Nung last, kan tayo nag-usap, Friday? No, pero hindi yung first time yan. Yung first time is yung getting clients pa ako na yan, paano pa ba ako mag-grow yung company? Kasi sabi ko, gusto ko pa para marami akong makuhang employees, ma-employ sila. 7 pa lang ang client mo noon. 7 pa lang client mo that time. Oo. 7 pa lang. Pagbalik ko sa kanya, 22 na pala siya. Yun. Tapos yung sunod ng pag gusto kitang makausap is dahil sabi ko yan, hindi ko na alam. Hindi na ako happy sa nangyayari. Hagis mo daw sa kanila, tag-iisa sila. Divided by 192, divided by ilan, 22. Ayan, hati-hati sila dun sa client. So, ayan na yung, niya, iba na yung stress level niya. Pero ngayon, paano mo na siya tinake after natin mag-usap? Ano na yung na-realize mo after natin mag-usap? Ano yung nagpalight ng situation mo? Yan, yung lately? Yung lately ba? Yung lately. Well, sabi mo sa akin, magkaroon ako ng buhay na outside. Kasi ang buhay hindi lang naman puro pagtatrabaho. Yun, natutulog ako yan ng hapon. Pag may gustong client, sabi ko, no, I'm not available. Can we talk at 7 p.m.? Dati, nag-work ako 8 a.m. 8 a.m. hanggang hating gabi. So, na-burnout siya. Pero ngayon, sige, bigyan natin sila ng overview. Pero yung 22 clients, tama ba may stop ka? Sige, bigyan mo sila ng overview. Actually yan, may pumasok ngayong hapon. Stop. 3 p.m. Kinontak ako. Yun, Australian client ulit. So, ikaw na yung nilalapitan. So, dumagdag na naman. Dumagdag na naman. So, pero sige, bigyan natin sila ng overview. So, kung marami ka ng client, you have agency na ba? Paano mo na siya ngayon hina-handle? Well, may company. Actually, yung goal naman talaga is to have a company. Hindi pang sarili ko lang. Yun yung sinabi ko din naman kay Lord. Yun yung bargaining factor ko sa kanya. Sabi ko, Lord, once binigyan mo ako ng maraming clients, marami akong matutulungan. Sa community, maraming mabibigyan ng trabaho.
mai-improve yung buhay nila in a way, di ba? Kasi kung unemployed, may employed. So yun, yung goal talaga is ng company magbigay ng trabaho. That's why lumaki yung marami yung client. So ang style, pag may papasok na company, client, aaralin, and then bago pa may pumasok na client, may nakareserba ng staff na nagtitrain na sa software. Para yung i-hire ko hindi na ititrain pa sa software, marunong na pag may client na. Yun. Ayan. Plus, may napagkakatiwalaan ka sa business. Yung mga dati kong kasama. Hanggang ngayon. Yan. Marami nagtatanong dito, sino yung mga taga Bicol? Yan tanong nila, may internship ba? Are you hiring ba? Paano ba? Ano bang sitwasyon natin ngayon? Kasi sabi ko sa kanina, hiring ako ngayon ng HR and payroll supervisor and accounting supervisor. Sige, pagpapasa ako. Lang kami kahapon. Ano, ayan, hiring. Pero ano yan? On-site? On-site or online? Para alam din nila. Yang right now on-site pa. On-site pa. So, yeah, mataas na din naman yung ano namin, yung sa supervisor, mataas na din kahit paano. So, ayan. So, ayan yung mga tanong. Mamaya marami pa silang tanong kasi kahapon nag-uusap kami. So, ilan na yung staff mo? Bigyan mo kami ng idea kung ilan na yung staff mo ngayon. 20 na ata? 20? And ano lang, isi-share ko lang na nagkaroon ako ng major client nung February 27. Siya yung third client ko yan na siya yung nagbibigay talaga sa akin ng magandang profit. Why? Kasi sinicentralize niya sa akin unti-unti yung finance team niya. So right now, aside from me, may 4 na akong staff na pasahod niya. Yun. So, yung rate nila is syempre sa pang US, plus ako, itinaas niya yung rate ko lalo kasi nagmo-monitor na ako ng mga staff. Yun yung maganda, yun yung lagi kong sinasabi sa mga applicants ko na hindi natin alam yung mga mangyayari pa once na magustuhan ng client, nag-hire sila directly sa akin. Yun ang maganda. Nung interview mo yan, sinasabi mo bang may tao ka? Kasi ito yung, marami na din kasi dito marunong mga client. Di ba yan, ikaw nagsabi niyan sa akin? Sabi ko yan, paano ko i-reveal yung company? Sabi mo, tansyahin mo kasi merong mga company na i-hire ka as bookkeeper. Hindi sila open sa may hawak na iba. Kasi syempre, ini-interview ko ngayon dahil nakita yung qualification mo. Tapos malalaman nila na ipapagawa mo sa mga intermediate. So, depende. Pag merong client na open sa ganyan, maano mo naman yan eh. Sinasabi ko na, actually, I have staff. Sasabihin ko ganyan. I trained them. Na-train ko nila sa Xero, QBO, and nag-handle na din sila ng client. So, yun. Gusto mo bang sila ang gumawa? Yung ganyan. Pero meron din talagang nagsabing, gusto ko yung boss ang gagawa. May nagsasabi lang, gusto ko yung boss ang gagawa. Pag ganyan ang sinabi, anong sinasabi mo? Kasi tama, ito natatandaan ko. Sabi mo, kasi doon ka tayo nag-hold back minsan. Gustong-gusto mo yung client, pero alam mo sa sarili mo, hindi mo naman ikaw ang gagawa. Hindi mo na kaya, pero gusto mo yung client. So, nagpapaka-honest ka upfront. Tama? Actually, hindi din. Kasi alam mo, hindi kaya hire nun eh. Alam mo ginagawa ko, monitoring na talaga. Na parehas kami ng yung laptop ko at laptop niya merong access, then tinitingnan ko yung gawa. Habang nag-work siya, ako tutok din. So pakiramdaman. Kaya hindi talaga pwedeng, hindi talaga pwedeng ikaw na amo nakahiga ka na lang. Hindi. Tinitingnan ko yung gawa nila. Dapat may mga access ako, tinitingnan ko. And halos araw-araw may mga meetings kami sa staff with clients, or I mean, kung sinong owner ng client na yun, lagi ko silang nagmi-meeting, tinatanong anong updates, na-reconcile na, ganyan. Talagang monitoring talaga. Mahirap din sa monitoring. That's why, meron ka dapat accounting supervisor na tutulong sa'yo. So, yan yung advice ko sa'yo last time. Kasi, yun nga sabi ko sa kanya, hindi kasi siya makamove, mahihirapan siya pag hindi niya kasi dinelegate ng iba. At aminin niya sa sarili niya na kailangan mo na ng tulong. Kasi doon siya nahihirapan. Tama ba? So, ano na, di ba? Work in progress na dyan sa supervisor. Okay, nandito ba siya?
Oo, wala. Wala. Ang alam ko nang dito ngayon is yung assistant ko na kasama ko siya na nagsimula. Anong And name then niya? siya yung Diyan siya. si Kathleen. Nandiyan na ba si Kathleen? Kathleen, are you there? Wala, parang wala siya. Kathleen. So, ayan. So, ayan, ito yung journey niya. Mabilis kasi sabihin nyo, kasi nag-doctorate siya, nag-MBA siya. Pero nakita nyo, wala din talaga siyang alam. Pero, inaral niya kung paano siya maka-fit dun sa freelancing platform. Kahit sabihin mong sinabi niya, kita nyo guys, sinabi niya nag-MBA na, nag-doctorate siya. Pero, natuto siyang magpaka-humble. Na kailangan ko tong aralin. Diba? Ito, gusto ko siya, kailangan ko magsimula somewhere. Kahit saan pa yan, kahit mababa yan, I don't care. Basta magsisimula ako. Tama ba, sis? Oo, nung nag-start ako ng client ko, alam naman niya, nag-graduate ako ng ganito. Alam naman niya na internal auditor na ako. Pero ang offer niya, ganun pa din. Pero sabi ko, lalo e-commerce industry yun. Sabi ko, tatanggapin ko na to para may something na akong i-boost up. Next time na kukuha ako ng client, sabihin ko naman, experience na ako. Yun lang naman yung stepping stone ko. Pero until now, andito pa din yung client na yun sa akin. Yan. So, key takeaways natin is unlearn to learn. Kasi kahit yun nga, lahat naman tayo may experience pero meron tayong sometimes, meron tayong hindi natin maalis na, ay hindi, sa ano nga dito ako, ganito ako sa Pilipinas, dapat ganito rin ako. Which is no. Tama ba? Mababa. Yung rate na binigay niya, mababa sa sahod ko ngayon. Nung time na yun sa dati kong company. Pero tinanggap ko for the reason na kailangan kong magka-work experience sa platform na to. So tinanggap ko. Okay. So hindi ko na siguro i-reveal yung income kasi mukhang obvious naman kung 22. Sige, bigyan mo na lang sila na idea kung how much yung range. Pag nagsa-start ka, para ma-aware lang sila, para ma-plano nila kung ano yung target. Yung mga $3, tanggapin niyo na muna yun. Pag wala pa kayong wala pa kayong experience, go yun. Tapos, i-elevate niyo na lang. Kasi talagang, meron talaga dyan mga, ayaw man lang mag-share ng nila ng profit nila ng company. Talaga, ang tingin nila sa labor force sa Pilipinas, napakababa. Actually, yun yung gusto kong i-improve sana. Baka sa atin, sa natin, maano natin na dapat mag-standardize na yung natin yung kasi parang napipikon ako sa mga ino-offer sa atin na wow, diyan nga nagbibigay nyo ang $40, $50, sa amin yung $10, ayaw yung ibigay. So gawin dapat natin ang sagot. Oo, ang sagot natin is deliverable siya yun nga yung outcome. Anong sagot mo doon pag ganun ang tanong? Yung pag binabaan yung salary, nakikita mo na kasi, although kasi sabi mababa daw, may nakbasa ako ganito daw, sabi daw kasi, mababa naman yung cost of living sa Pilipinas, kaya ganun, which is hindi ganun siya. Hindi naman mababa ang cost of living natin, hindi na. Mas mahal na nga ang mga basic commodities sa atin eh. Di ba may search yung ganun na mas mahal na yung mga basic commodities sa Pilipinas compared sa other country. So, hindi pwedeng yun ang maging rason. Okay. Pinapakita ko yung conviction ko na, no, I will not accept the offer. Okay. Yun. So, maganda yan. Pero sa umpisa, pero sa umpisa, sinadjust mo kanina $3. Pero sabi mo kanina $3 sa umpisa, pero pag as you go along, pwede nang taasan. Tama ba? Oo, nagka-5 ka na niyan, nagsi-6, nagsi-7, and then pag naka-4 months, 6 months ka na, try mong mag-10. Try mo na yan. Ano lang muna, stepping stone, then eventually tataas. So sa mga nagsa-start, kasi iba, yung iba kasi ayaw ng $3, i-compete. Ay, ang baba naman, mas maano pa. Hindi, kunin nyo na muna yun. Tapos, after few weeks or month, kuha uli ng ibang kliyente na mas mataas. Yun. So, kasi, ang hirap kumuha agad ng $6 na wala kang experience sa platform na to. Mahirap. Honestly. Okay. Ayan. So, guys, may question. Sige, bigyan natin ng daan yung may mga question. Mukhang kasi kagabi pa kami madaming question. Maliban sa tanong na ano daw ang vitamins mo. At ano daw pinapakain ng nanay mo nung bata ka. Yan, yung mga tanong namin kagabi. Wala nga akong vitamins eh. Gusto ko lang matulog.
Ayan. So, yung tanong namin kagabi doon sa chat, di kami makatulog. Ano kaya vitamins niya? Ano kaya pinapakain ng mother niya nung sinapupunan siya? Ayan. Ayan. Guys, question. So, may nakuha bang lang. tips from the start para mabigyan natin Yan ng ano? Ayan, question daw. Sige. Ilang months po kayo umalis sa government po? Tapos, ang rate nyo po doon before kayo umalis? Ilang months? What do you mean ilang months? Nung nagpaalam kasi ako, ang paalam ko talaga is mag-resign na ako. So, sinabihan ako, try mo munang 3 months na naka-leave. Kailan po yun? Kailan po yun? Nung March 1 to July 14. Pero may ano na po, pero meron na po kayong agency. Yeah. Yung time na umalis ko. Kasi nagpaalam ako na kasi tayo, though may contract, hindi dapat tayo nakikipag-deal ng contract, but once na may permiso sa boss, pwede. So, alam niya na nag-start ako ng company. So, nung nagpaalam ako, actually, ang ano ko naman kasi, magpapaalam na ako kasi sabi ko, I am building my own company. Sabi niya, wag muna, try mo lang 3 months. Tapos, tingnan natin after 3 months. Kung gusto mo pa talagang mag-resign or babalik ka na. Then, finally, noong July 15, nag-file na ako ng early retirement. Thank you po. Dito. Thank Sige, you. guys, unmute guys para makita namin kung sino may tanong para hindi lang to chat. Okay lang ba? Oo, di ko na natatabunan na yan yung mga chat. Hindi na masyadong Na lang. Me po. Sige, please. Hello, good evening po, Miss Francie. Hello, good evening. Ask ko lang po, dun po sa 22 clients nyo, lahat po yun per hour, yung hihingi nyo po? Or may fixed rate? May ganun po ba? Yeah, lahat yun per hour, pero mostly yung full time. 'Di ba ang full time natin is 40 hours a week, 160 hours a month. 'Yun. 160 hours a month. Pero majority is ganon, 160 hours per month. So full time. Full time. Full time. Thank you. Thank you. Nagugulat sila kasi iba sila, nagsisimula pa lang. Siguro una isa-isa lang, pero eventually yun nga ang pinapractice natin is ma-master nyo yung interview, which is nakita yung key point. Sabi niya kasi kaya siya sanay is bukod sa sanay na siya makipag-usap. Kasi ganun lang yung client sa ibang bansa. As long as you can communicate, hindi talaga siya kung ano yung ginagawa mo or correct. Kaya mo. Kaya alam niyo ang talagang puhunan, self-confidence. Alam niyo yung pag tinatanong ako na you know how to do this? Yes, of course. Bakit hindi naman nila papaano? O sige nga, pakita mo kung paano mo gawin. Lagi lang yes. Sinasabi ko yes. Di ba may tawag tayo dyan? I don't know to do that, but I can easily be trained and I can easily acquire skills, knowledge about that. Yun. Ganun lang. Pero ipakita nyo talaga na kayo, may conviction na sigurado kayo sinasabi nyo. Kasi halata mo pag ang isang applicant ay maski siya, duda sa sarili niya. Yan, alam mo yan, na pag nag-interview, yung maski siya, hindi siya sure sa sinasabi niya, halata. Kaya yun, i-practice yun sa sarili nyo na may conviction. Pag nagsasalita, dire-diretso. hindi nagbabuffer, dire-diretso yan. Tapos, sa kadamihan na din ng na-attendan kong interview, pare-parehas na lang din naman ang tanong. Kung mapapansin nyo, pare-parehas lang din mga tanong nila. So, nawala na din yung kaba. Parang nakikipag-usap sa kanila. Normal interaction, normal communication na lang. Parang hindi na siya interview ang nangyayari. Ayan, may question din si AC Dev. So sige, yun siya tawag namin TLK guys. Alam yung TLK? Sino dito na sa alam yung TLK?
tibay ng dibdib, lakas ng loob, at Yun. kapal ng mukha. Di ba? Yun. Ituturo namin doon. Totoo yun. Totoo yun. I agree. Totoo yun. TLK. Tawag namin yung TLK. Kasi yung confidence, di ba sabi ko sa inyo, ang pricing nagbe-base sa skills, expertise, and confidence. Kapag wala kang confidence, kahit naman kanino humarap kapag di ka nako-confident, hindi ka titiwalaan ng kausap mo. Hindi maniniwala sa sinasabi mo. Yes. Naririnig niyo po ba ako? Okay. Tanong ko lang po kasi yung time period niyo po from having 0, no clients to about 22 clients, gaano po katagal yun? Nyo na acquire? Okay. Siguro nung nag-first, after a week, nagkaroon na ulit. And then, medyo mabilis kasi talaga sa akin yan. Yung major client ko, siya sa akin, second month ko, dumating na siya eh. Tapos, siguro may kasama din na swerte, ata. Kaya pray lang kayo ng pray. Promise. Tuloy-tuloy po kayo bang nag-a-apply even though after you have one client, nag-apply kayo ulit? Ano yun? Sorry, hindi ko naririnig masyado. Sige po. After you have one client, nag-apply pa po kayo ulit. So parang tuloy-tuloy lang yun. And then Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Oo. Kasi nga, dapat at the start, malinaw yung goal. Ano ba yung goal mo? Magkaroon lang ba ng trabaho na sasapat sa'yo? O gusto mong tumulong, giving back sa community? Kasi ako, yun ang malinaw eh, na, di ba sabi ko nga a while ago na nakipag-bargain ako kay Lord na i-guide ako, palinawin kung anong gusto niya ba. Ano ba ang plano niya para sa akin? Susundin ko na ngayon. And in return, mag-aano ako ng mga employees para magkaroon sila ng trabaho sa community. Yung dito sa amin. Yun. Basta na ko lang din na pag genuine yung intention mo, i-bless ka. Wala kang halong kung ano-ano. Hindi ka nanloloko. Though in a way, may gano'n na factor din kasi yung client alam niya ikaw gumagawa. Pero parang for me, na lang yun eh, parang petty lies, mga white lies na, kasi though hindi ikaw ang gumagawa ng clerical, kasi sa level din naman natin to, yung mga matagal na nag-work, wala na, sawa na tayo sa mga clerical jobs, hindi na tayo bagay dyan. Aminin nyo yun. Kung gusto niyo po ba magpara-encode, hindi na. Wala na tayo doon. Ano na lang ba? Tinitingnan natin yung reports. Bine-verify natin kung tama. Yun. Pero one last na lang po. I would just like to ask, hindi po ba kayo nahirapan? Kasi for example, 0 to 20, I had a similar before sa tatlong clients. Hindi ko kinaya. How did you parang learn? Well, mahirap. Hindi ganun kadali. Mahirap talaga. Pero nga, kailangan nung magkaroon ng kasama. Kasi hindi mo kakayanin talaga. Kailangan may kasama ka na mapagkakatiwalaan and competent. Sana, suswertehin ka kung competent din. Na halos same level of thinking kayo, which is mahirap. Pero meron din naman kasing tao na natitrain na sa una hindi, pero natitrain and then later on lumalabas yung galing. Yun. So, kailangan nyo lang din kumuha ng tao na mag-fit doon sa job na currently hinahawakan nyo. Thank you po. Maraming salamat, ma'am. Sige. May tatlo pang nakataas ng dito. May recitation, may grade, si Miss Maya, sunod si Roxanne, tsaka si Miss Cheryl. Miss Tita Maya, go. Ayan, recitation. Hi, Francie. Hello, sorry, good evening hindi na ako magpapakita, kagigising ko lang kasi panggabi ako. Sige paggabi. So, ang question ko lang, saan ka nakakakuha ng clients? Anong platform? Upwork or saan? Yung alam yung mga site, yun din yun. Yung alam yung mga, wala naman akong
site na hindi nyo alam. Yung tiyagaan lang talaga siya. Alam nyo, yung nag-start pa lang kami, nagbibigay ako ng oras kung sino mag-handle ng ganitong oras. So ako kinuha ko yung part ko, yung 4 a.m. Gumigising ako ng 4 a.m. para ma-applyan. Alam nyo sa Upwork, di ba, na pag 30 minutes ago, wag na. Kasi ang dami ng proposal. Wala na yun. Di ba may tips yan? Yeah. Kasi aralin nyo yung mga site. So kami, alam nyo, ang good thing sa akin is, ang mga kasama ko is mga Gen Z. Iba silang mag-isip. Mga techie. Yeah, iba silang mag-isip. Senior ka sa kanila, pero marami din silang alam na hindi mo alam. Yun. So, nagli-lead ako, pero most of the time, marami din sila sa aking sinasabi na suggestions. Like, yun, ma'am, huwag ka na mag-a-apply, ma'am, pag 1 hour na, ma'am, kasi wala na yun. Sila nagsabi. So sabi ko, kung ganyan, magkaroon tayo ng time. Sino maghahawak ng account ko ganitong oras? Sino? Yun. So ako, 4 a.m. 4 a.m. to 6. Ako niyan. Apply, tapos may nag-reply agad. Meron namang after few hours, after a day. Yun, strategy lang din. Okay. Tsaka bantayan nyo. Bantayan nyo yung Oo application. Mabilis Upwork. Minsan, true, pag sumagot, tapos hindi ka agad nakasagot, naku, wala na. Wala na. Nakuha Wala ka na ng yun. iba. Nakausap. Totoo. Yung Upwork, tsaka online jobs, ilagay nyo sa phone nyo. Kahit kumakain ka, sorry, Iilaw yung pero mali Upwork eh. Umiilaw yung Upwork pag may nag-message. So, kahit kumakain kayo, pag makita ko, huy, teka lang, may Upwork, sasagutan. Yun. Parang chat lang eh, no? Thank you, Miss Francie. I understand. Parang kumbaga marketing din talaga, no? Oo. I-market yung sarili nyo at bantayan nyo. Bantayan nyo yung talagang yung in-apply nyo, mga bantayan nyo sila. Kasi pag nag-reply, Kasi agad. pag-apply natulog eh. No? Pag-apply, okay, tulog na ako, tapos na mag-apply. Pag gising na, wala na. Tapos mag-aas na, ba't hindi ka nag-reply yun? Nagsabit naman ako, yung pala, nakakuha na ng iba. Tutulog-tulog sa pansitan. Marami din akong clients na forgo dahil hindi ako nagising sa interview. Kasi ang mga interview, 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., maraming times na hindi na ako nagigising talaga. Sabi ko sa team, pasensya na, di ko talaga kinayang gumising. So hindi ako nakapag-attend ng interview. Sabi na, okay lang ma'am. Alam namin pagod ka. Yun. Yeah. Si Roxanne, meron tapos after ni Roxanne, thank you Tita Mais, Roxanne, tapos sunod si Ren. Sige Roxanne, unmute yourself. Hi po, good evening. So, yung tanong ko po, yung tanong ko po, Miss Francie, is yung yung kung nag-hire po ba kayo ng parang non-accountants or yung relatives, and paano kayo nag-shift from yung kaka-start niyo, nung nag-start kayo tapos susunod-sunod na. So, paano kayo nag-transition na mag-delegate sa iba if inaaral niyo pa bago ibigay sa kanila, sa magde-delegate nyo, or yung transition po na yon? Actually, yung transition na yun yung napakahirap talaga. Ang hirap nung mga times na yun na naiiyak na ako kasi yun yung time na nung iniisip ko na nung nag-work ako sa government, pag 5 o'clock, nakahiga na ako. Ito, hindi ako pwedeng humiga. Minsan nag-self-pity ka eh. Minsan, dumating din talaga sa oras na umiiyak ka. Kasi gusto mo nang magpahinga, kaya lang kailangan mong panindigan yung pinasukan mo. Yun na yung time na pag dumadating na ako sa point na yon, ako, nagre-refresh, natutulog ako, hindi ako nagpaparamdam. Hindi ako nagpaparamdam sa kanila. As long as alam ko na may nakahawak sa sa client. So, ano ang transition? Well, yeah, nagtumanggap din ako ng mga non-accountants. Tumanggap ako. But, meron din naman kasi mga non-accountants na madali din naman turuan. But, may limitation lang yun. Pagdating sa analysis, wag mo silang
Maasahan. Huwag mo silang aasahan. Kasi mapufrustrate ka. I-accept natin sa sarili natin na may mga bagay na kahit na-train na sila, may mga bagay na tayo lang ang nakakagawa. Yung mga seniors na marami na experience, ano ba, siguro dahil hinubog na ng panahon, yung mga mali, common errors, alam na natin, madali na nating, ay oo, ito yung ganito. Kaya ito ganyan, kasi ito. Pero yung mga newbies, hindi yan alam. And lalo yung mga non-accountants. True. Yan. So, yan yung mga frustrations. Hindi ako nag-hire ng relatives. Wala. Okay. Wala akong relatives. Ngayon, ine-implement ko na must be an accounting grad and must have work experience. Okay. So, kasi yung company, parang meron, yung company, meron na din naman na siyang na nakikilala na siya. So, may karapatan na siya na magpumili din. Yun. Pero nung nag-start, kumukuha ako ng mga non-accountants. Yes, ayan. So, sige. Thank you. Si Renz and then si Cheryl. Okay, then we can move to another questions. Pero yan, sige. Hello, good evening po, Franz. Hello, one question evening. lang. Kasi yung mga Filipino recruiter or agencies sa freelancing, they're very particular sa office. Like during the interview, they don't allow a background, or to blur your background. They want a real one. So, pag wala kang office, kahit skilled ka or you're confident to answer some questions, so hindi ka matatanggap kasi wala kang ang office. So, how's that? Well, honestly, hindi ako naka-encounter ng ganyan. Wala akong na-encounter na ganyan. Siguro, I encountered five. Talaga? Ano mo sinasabi nila? Not the international client na nag-interview. The Filipino one na before ka isa lang sa final interview sa US client or Australian clients, sila muna, di ba? Preliminary muna. Sila muna. Correct. So, they're checking kung meron kang office. Pag wala kang office, so ex ka na, ganun. Well, hindi naman particularly kailangang office talagang Ang requirement lang is you must have your own space sa bahay na hindi ka maistorbo. Yeah. Na hindi maingay. Na pag nag-usap kayo, walang disturbance sa inyo. Na may yung internet connection. Yun lang. Tapos pinapapicturan pa nga yung yung parang yung workstation mo sa bahay. Yes. Pinapapicturan. Yun. Oo, meron. Prepared naman. Yun, isa pa yun. Kailangan nyo mag-invest sa ganun. Ayan nga, ganun nga. So that's required talaga para Kailangan sa bahay, mag-alat na kayo ng isang room or isang space, i-customize nyo na yun yung office nyo. Para pag nakikita sa background, like ako, ito yung nasa room ako, pero meron akong, medyo malaki din kasi yung room. Yun, meron akong table, tapos 2 monitors, ayun. Tapos tahimik yung daw nakikita nyo kanina may dumadaan-daan. Ayun. Sa mga Filipino lang naman yon, mga Filipino interviewer lang. Pero pag client na, international client, they don't bother kung naka-blur ka ganon. Hindi naman. Most of the time, gusto nila naka-open camera, and then wala silang issue nito sa mga blurred wala nga, cam lang talaga. Wala naman. Sige. Yun lang naman. Answer your question. Okay. Yan yung isa din sa guys, yan yung tips kasi nga pag nagbi-business kayo, syempre pag nag-business kayo, dapat may resources kayo and kompleto. Hindi natin pwedeng sabihin, ay wala pa po, bibili pa lang pag na-hire po ako. Yun yung una natin dapat tandaan. Meron na. Tayo, nakaset up na. Meron laptop, internet, Papakita mo na. So kaya sa Pilipino guys, ito kasi yun guys, let's face it, kasi sila as agency, they have their own business. So kaya nila pinoprotektahan na tinatanong kung meron kayo kasi sila ang naka-front sa client.
So pagdating nila kay client, most likely, wala silang rason na hindi mo magawa yung task kasi kumpleto ka lahat ng Okay. resources. Understood. Yun lang naman yun. Hindi sila ang higpit naman, hindi kasi talaga ganun eh. So kaya nga lagi ang sinasabi, mag-invest kasi eventually para sa inyo yan. Hindi. Curious lang naman ako if yun talaga yung process. Yun talaga. Yun talaga. Ganun talaga. Ganun talaga. Okay, one last Minsan question nga gusto kay nila- Miss France. Okay. Miss France, yung, di ba mayroon ka ng company o agency? Then, so now, you're renting a place for your staff, ganon. Yeah. Opo. Maybe Actually, someday, who mag-o-open knows, ako- baka magkaroon din ako someday ng ano. Oo, Madaming dyan sa lugar clients, nyo. oh. Oo. Sa September 1, may second office site ako kasi puno na kami dun sa Galing. Yun. So, Ayun. sa mga ganyang cases, usually magkano ang renta ng office? Dito sa amin, yung city, ang mababa is 15 and then yung mga malalaki 55, 50, 80. Ako hindi pa naman ako doon. Plus utilities. Kaya ko hanggang kaya siguro hanggang 30, 40. Yeah. Malaki na din yon. May investment mo sa table, Nag-start ako mga sa ganon. maliit lang din. Oo, nag-start naman ako. Ay, don't you know na yung bahay ko muna ang naging office namin. Ay, yan, di ba may binigay ako sa yung picture na andun yung sa closet ko? Yung office nila nandun siya. Kasi doon talaga start somewhere ka talaga. Bahay, tapos eventually pag ginakasya, lalaki na siya. Oo, tapos wala ka namang choice din kundi magpakain. Kasi syempre, nasa bahay mo, hindi ka magpapakain. Oo nga. Yun. So, wala. Sinasabihin ko na lang talaga dito sa bahay, prepare kayo ng lunch, ng dinner, ng snacks. Talagang gumastos ka din muna talaga. Gastos talaga. So, yun lang. Thank you so Thank much. you so much. Ayan. Oo, so, gawa ka din ng BPO company. Someday Kaya po. yan. Kasi nag-start pa lang akong aralin yung mga Okay, sige. Thank you po. Thank you. Thank you. Yeah, may question pa din si Clarissa. How do you handle huddle po? Kasi may mga clients po na same time, wala po silang alam na I have multiple clients. Ayun. Nangyari yun. From one client, andito na may, ma'am, si ano ma'am? Yan na, usap na, ma'am, si ano ma'am? Hindi. Alam nyo, ang client naman is hindi naman sila basta tumatawag. Di ba? Mayroon pa yung client na basta nalang tumatawag. Wala eh. Nag-ano sila, are you available right now to have a call? Yun, nagkaganon sila. Tapos sinasabi ko, can we have it after 30 minutes? Sure. Ganun. Siguro kung swerte lang. Pero wala talaga akong client na gusto niya. Pagtawag niya, sagot agad. Wala akong ganun. Huwag niyong sanayin. Ganun pati. Magsasatin siya na up. Maglagay kayo ng time blocking tapos kayo mag-set ng time kung kailan makikipag-meeting kasi alam mo na yung schedule mo ahead. So, yun yung tips doon para hindi mag-overlap. Nangyari na rin sa akin na dati. Sabi ko, wala ng internet pero nasa kabilang meeting ka pala. Sabi mo, can we have it after an hour because we're having trouble with the internet or there's a power outage? Diskarte. Yun. So, sige. Last na, si Jordan, and then we'll proceed na po dun sa ating picture taking and may bibigay lang akong file sa mga newbies. Yan. Jordan, anong tanong? Cover letter daw. Ano daw normal na cover letter mo? Yun. Oo. Meron kaming talaga. Meron kaming standard ginawa na proposal na effective niya sa client. Actually, bago ako yan pumasok, nagtanong na ako sa kasama ko, sa assistant ko. Sabi niya, ma'am, wag. Sabi ko, pwede mo i-share, ma'am, wag. Sabi niya. So, pero ang tips lang naman sa proposal. Pero kami naman is, proposal is, di ba sa proposal kasi is, pa rin naman siguro dahil may credentials ka, pero yun nga, mag-create ka ng mas personalized at hindi common sa normal na pagpapasa. Yun lang naman yung talagang correct. Opo.
Tapos mag-ano din kayo ng kasama nyo or staff nyo na marunong sa mga ganyan. Kasi ako may team ako na gumagawa. Tapos ini-edit ko na lang or yun, gumagawa sila, then subject for approval ko, and then pag ginawa ko, yun ang ginagamit nila. Maski sa resume, kung kailangan na namin mag-edit, kailangan ng palitan, yun. Kasi nga, sabi ko, hindi nyo magagawa yan lahat. Hindi naman ako ang nag-a-apply. Yung mga staff ko. Tapos sabihin na lang nila yung schedule, ma'am, may interview ka. Sabi ko, anong qualification? Ma'am, ito po. Yun, aralin ko na, yun na. Kasi ako mag-a-apply pa, hindi na kaya. Wala tayong time. Kaya kailangan nyo ng kasama. Yes. Pag may 2 clients na or 3, kailangan nyo na ng kasama na mag-aasikaso ng profile nyo, ng mga accounts nyo. Ipagkatiwala nyo. So kailangan lang may mapagkakatiwalaan talaga. And make sure naman na yung pinagkakatiwalaan nyo is busog din sa inyo. You know what I mean? Na huwag kayong kuripot. Ako kasi yung taong hindi ako kuripot. Okay. Hindi ako kuripot. Pakain ako ng pagkain. Pagkain doon. Alam nyo, pag hindi nyo hinahawakan yung pera, babalik at babalik sila sa inyo. Yes, agree. Yeah. Hindi kasi ako taong maisip sa pera. Mapagbigay ako. Bigay ng bigay. And then bumabalik. The more na tinatago nyo yan, the more na hinihigpitan nyo yan, ang hirap din pumasok. Yun siguro ang pinaka-tips ko sa inyo. So ako sa mga staff ko, pagkain. Be generous. Totoo. Lunch. Sige, padala tayo ng lunch sa office. Like ngayon, mga nag-overtime sa office. Nagpa-lunch ako. Tapos sabi ko, nitong mga 4 o'clock, bago tayo sabi ko, order kayo ng dinner nyo. Pinadalahan ko ng pera sa office. Yun. Tapos, super thankful naman sila. Yun, yung mga gestures na yun, kahit wala ka sa office, alam nila na nandyan ka lang. Kasi hindi mo pinapabayaan yung pagkain nila. Kasi, alam niyo yung mga staff, minsan nalilimutan na nilang kumain sa eagerness ba na mag-work. Tapos may mga targets din sila. So, kawawa naman. So, at least andyan na yung pagkain nila. Yun. Yeah. Franz, yung mga sa cover letter, Franz, it's just all about the position, di ba? Yun na naman ilalagay mo doon? Or kasama yung educational yung proposal may background pa din about sa'yo. Ano yung highlight ng career mo? Alright. Saan yung company na nahon ka? Then, ano yung mga present client mo na maipagmamalaki mo sa client na ina-applyan mo? I-disclose mo yung name nila for example? O hindi naman? Merong client na nagtatanong and tinatanong ko yung client kung okay lang. So meron. Okay. Depende sa usapan. Kasi meron nga akong client na alam niya na marami akong staff na kasama ko. Okay, thank you. Okay. Last one si Flor. Flor, sige, go. Yes, Flor, go ahead. Hi, Ma'am Francie. Good evening. I have a question po since nag-talk naman tayo about resume and cover letter. May mga clients na din kasi ako. So, I was thinking na if ever mag-apply ako sa next client ko, ilalagay niyo pa rin ba yung mga, like for example, companies na na-handle niyo? Kasi malalagay din na what year ka nag-start up until the present. So, malalaman nila na meron ako nakalagay. Okay. Pero pinili ko lang. Hindi lahat yung 22. Siyempre, pinili ko lang. Pumili lang ako ng ilalagay ko. Meron ako nakalagay. Kasi meron din naman kasi meron din kasi mga clients na hinahanapan ka ng experience mo sa sa platform na to. So, wala kang ibigay na in reality meron naman talaga. Iyon, meron. Kino-customize niyo lang po talaga? Oo, piliin mo lang. Kung yung safe na ilagay. Okay. Thank you po. Thank you. Ayan, guys. So, bibitin namin kayo. Alam niyo kung bakit?
anong meron, Francine, natin? May pinaplano kasi kami ni Francie sa mga susunod na araw. So, ikaw na magmarites sa kanila, anong gagawin natin in the future? Okay, so, well, dahil burnout nga ako, gusto ko ng ibang gagawin aside sa bookkeeping. So, napagkasunduan namin niyan, nagagawa kami ng podcast about sa work natin. And sabi ko kay Yan, lagyan din natin ng konting flavor for something personal naman. Kasi tao lang din naman tayo. Hindi naman tayo laging nag-work, di ba? I must say, there's a man behind me na why ganito ako na nakapag-work ako ng ilang oras? Kasi kung ang partner mo nagnanag sa'yo na ako lang sa work, hindi mo magagawa to. Di ba? True ba? Napaka-importante na yung partner mo ay suportado ka. Yun. Tsaka family, yan yung dating sinabi, dapat yung mismong family mo is supported doon sa ginagawa para mas lalo hindi burnout. Tama ba? Oo, kasi may times na Sunday nag-work ka. Wala eh. Kailangan magtrabaho. So, kailangan maintindihan ka din nila. Kailangan mo ng support system. Yun. So yun nga, magkakaroon kami ng podcast ni Yan na ano bang tawag niyan? Sa buhay-buhay natin. Real life. Na itong same professions, paano ba tayo nabubuhay? Paano ba tayo nagkakaroon ng work-life balance? Paano ba napagsasabay yung career at family at love life? Di ba yan? Yes, sabay-sabay natin di-discuss and then lalagyan natin ng konting haluan natin para mas relatable kayo kasi puro numbers. Although lalagyan natin ng numbers, siguro maglalaat kami ng tips ni Francie kung for example any related na paano siya nag-check ng gawa ng staff niya para pag nag-level up kayo, ayun, o sa kanya na nanggaling nga. So para pag nag-level up kayo, paano niyo i-endorse yung skill sa kanya. Siguro yung ganung topic and then i-mix up natin with personal, family, kaibigan, yung dati nating buhay. So, gagawa namin siya ng mga topic. Oo. Para mas ano ba tayo balance. dati? Oo. Ano ba tayo? Hindi naman ganito. Ang hirap-hirap kaya ng buhay dati. Yan. So, sige. Gusto niyo ba yon? Sige, pa-type 1 kung gusto niyo yon. Kaya kami malamang baka wala sa aming makinig. Oo nga, pag hindi namin itutuloy, dapat maka 100 votes kami. Ayan. Sige, para simulan na namin. Ay, andito pala si Ate Rosie. Ate Rosie, hindi pa kita nababalikan. Bukas po siguro, Ate Rosie. Ayan. Si Mami Rosie ang napili kong magiging kanang kamay ni Francie. Isa sa mga intern ko. At kasi siya ang senior. Even ako, pag may kailangang i-check, pinapacheck ko sa aking mga intern. Ganyan sila. Ate Rosie. Yeah, si Buwan. Kaway-kaway sa mga intern ko dyan. So, intern ko tatlo yung senior na consider ko, si Miss Ira, si Mami Rosie, saka si Miss Nena. At yung mga intern ko pang iba, madami pa dyan, alam na nila yon. So, okay. So, si Mami Rosie ang tutulong kay Francie sa pag-check ng mga tao. Ayan. So, nagkakaroon din ng session si Mami Rosie siguro para ma-share din yung since nandiyan naman Correct. Siya. Tsaka, magstay na ganyan kabait? Ano kaya yung kinakain ni Mami Rosie para bumait? Sinong ganun pala para bumait. Okay? So, sige. Any question? So, bibigyan daan ko lang. Kasi si Francie hindi na siya nag-edit, pero gusto niya sana mag-edit. Pero ngayon, marami kasi nagtatanong sa akin, nahirapan po ako magsagot isa-isa. Sino na dito ang batch 5? Sa elite, guys. Maraming tatanong, ano po ba yung elite? Si Francie consider parang minente ko na siya. So, kung si Francie nakakuha ng tips paano siya i-handle yung freelancing. So, siguro this time, sino may tanong regarding, ayan, batch 5. Kamusta ang batch 5? Hindi pa nagsisimula. Anong nakuha na hindi pa nagsisimula sa batch 5? Pero may nakuha na sila. Anong nakuha nila? Chika. Hindi. Batch 5. Hindi pa nagsisimula kasi batch 5. So, kasi hindi namin kasi ito ma-attach sa link. Gcash daw. May nakuha na agad Gcash yung batch 5. So, Francine, bigyan daan ko lang yung daming tanong kasi sa akin sa PM nung pinost ko yung
how to be elite. May tanong ba kayo paano siya nag-work? Kasi ang hirap, sorry isa-isahin. So, bigyan ko lang kayo ng overview how we come up with this elite and ano yung makukuha nyo when joining elite. Okay? Tapos bibigyan ko kayo ng freebies, kaya huwag kayong aalis. Ibibigay ko yung hinihingi yung nakaraan. So, eto, this is, I think last year pa to na launch, pero this year is pang fifth, pang fifth batch na namin. Actually, ito yung Accounting People's Elite is a 3 months program. Kasi ito yung sinasabi ko, na nagsisimula si Francine, ang unang problem natin is how to get hired. Pwede bang pakicheck kung ito yung mga problem nila? Sino dito mga newbies? Tama, Francine, pa-check mo kung ito yung problem mo rin dati as a newbies. How to get hired, how to win interviews, how to onboard clients, how to market your business, and yung mindsetting. Tama? So, ito yung lagi yung common problem. Kaya ginawa namin siya ng blueprints. When we say 3 months, hindi siya 3 months matatapos yung program. What we are saying is 3 months, kailangan mong makakuha ng 0 certification, dadaan kayo ng QBO Basic Navigation, at may basic bookkeeping. 3 months yon. Siguro naman sa 90 days, dapat nakuha nyo na yung certification kasi yun yung magiging hudyat na kaya nyo ng mag-apply. Pero kasabay niyan, habang ginagawa lahat yan is merong, may 1 year support po yan. Yung nagtatanong, tatanggalan po ba kami ng ganito? Yung mga files po ngayon, inaayos na po namin into classroom para po mas maayos. Kung napansin nyo na po iba may mga classroom na, so baka sa batch 5, magkakaroon na po ng sariling classroom para po mas maayos po yung mga files. And then may 30% discount sa all paid courses. Yan po yung lagi. Tapos yung mga free webinars, kung nakita nyo po yung Zero Saga, hapyawan ko lang yung Zero Saga kasi ito po yung hinahanap nyo. Nandito po lahat ng certification ng payroll, NY, AU, and then magkakaroon po ng basic bookkeeping si Coach Jay dito. And mamaya sa mga newbies, ibibigay ko naman yung copy ng self-paced kasi kailangan nyo talaga yan. Kasi ano naman yan, ginawa ni Coach Day yan para sa group, para free na yan. Bibigay ko sa inyo yung link para makapagsimula kayo. Pero sa Elite, marami kayong pagdadaanan. May basic, may multi-currency, at I think gagawa pa rin ng isa pang FS, unaudited FS. Siguro to follow, pero yan yung transaction namin kasi dami nagtatanong. Ano ba laman ng Elite? So bukod dyan, sa December, may chance to win kayo ng laptop, iPad. And then nagpaparaffle kami ng course. Sino nanalo dito ng Bedrock course? 6 yun. Magkano yung worth nun? $147. Tama ba? So ayan. So may mga nanalo na. So pa-shoutout naman sa mga batch 1, 2, 3, and 4 kung kamusta kayo as Elite. Okay, kung sulit ba siya? Sa kanyo naman galing kung sulit. Okay, so ayan siya. Yan na yung ginawa kay Jen. So nagkaroon kami ng promo last time. As of today, meron na kaming 40 batch 5 and counting. So isasarado namin siya sa 100 slot, this batch 5. So ayan po, may nagtatanong kasi, pwede po ba installment miss yan? Yes po, ayan po siya. So para po mas affordable. Yan po yung, pas babalik na po siya sa regular price na 5,000. Ano ang makukuha nyo kapag nag-join na kayo ng Elite is, ipakita ko po yung buong files ng, ito yung pinaka hinahanap nyo dati pa sa mga naghahanap. Ayan po yung buong kumpleto ng call kit, parang blueprint ng freelancer. Ang pinaka maganda dito is yung mga strategic documents and yung mga workflow. Diyan yung makikita kung ano ba yung checklist ng isang freelance bookkeeper. Kasi yan yung dating, Francine, meron ka bang ganito dati? Yung parang, ano yung susunod, sana nga ba, ano na bang gagawin, di ba? So, nandyan na yan. So, yan, kung paano. Maganda yan. Yan. So, para may sistema ka, kasi yung laging problem ng ibang bookkeeper. Ganda so, yan. Di ba? Mag-enroll na siya. Yan, char. Ayan. So, ito na. Ganda yan. Ayan. Diba? Kasi yun yung common problem. Meron tayo, alam na natin, pero wala naman tayong system in place. Paano ka? Sistema, oo. Ayan. So, ayan, kasama din yan, buong yan, nasa inyo yan. Alam to, binigay ko na to lahat. So, monthly bookkeeping hanggang tax return, nandyan yung mga checklist hanggang payroll, pati yung mga yearly. So, hindi na mahihirapan kung ano ba yung mga ginagawa. Okay?
So, bonus pa lang yun dito sa phase 3. Lahat yan ngayon. Sorry, batch 4. May mga dinagdag akong bonus. Bibigyan ko na lang kayo. Yung tanong nyo, ano itsura ng dapat resume? Meron na ditong ATS. Yan, nandito yung guide para mapansin yung proposal nyo. Bonus file pa, mga content, LinkedIn message, paano kayo magre-reach out sa LinkedIn. So, nadadagdagan kada batch kasi ang dami kong nakukuhang info. So, dinadagdagan ko. Ito, cover letter template, online job site. So, ganyan siya nagwo-work. And how to win interviews. Alam ng mga dumaan sa akin to. Actual interview ko, pinakita ko doon. And then, ito yung mga frequently asked question per industry. So, yan po yung laman yan. Discovery call. Ayan, nandyan po lahat yan. So, yeah, and then andito na yung Zero Saga, sineperate ko na dito para, okay? So, yan yung hinahanap nyo. Tama ba? Yan ba yung mga dating problema nyo, guys? Kaka-agree ba kayo dyan? So, tama ba? Ayan, we have installment plan naman para lang aware kayo kasi pagdating ng malapit, tsaka minsan nag-aano yung iba. So, okay ba kayo doon? May questions ba? Doon sa mga nagtatanong para isang explain ko na lang. So, ayan, may basic bookkeeping, 0, chance for internship and collaboration with Bedrock and si Kimberly yung nag-guest sa atin. So, ang priority niya ma-hire is elite. So, yun lang yung masasabi ko. So, sa mga susunod na araw, kapag may hiring, kukuha siya from elite. Any questions? Bigay ko na yung freebies. Yan. Free training po yung 0. Yes. Yan. Coach, yung sa elite, 4,000, right? 5,000 po. Pag installment, 5,500. Pero tapos na po yung promo na 4,000. So, how much? 5 na po siya. 5,000 till what date? September 8 po kasi yung start. So, September 6. So, September 6. Okay. Thank you so much. And then, eto, hindi ko palang naaayos. Pakikita ko pa yung mga freebies ko kasi araw-araw nadadagdagan. So, ibibigay ko na rin yung ibang files dito. Yung mga hinahanap nyo, nasa na, andito siya. Clean up, iba pa, mga COA, ayan. Business plan, sinave ko na po lahat, pati itong QBO checklist, nandyan po lahat. Yung mga batch, ibang batch, ibibigay ko po ito, ha? Kasi nakita ko na po yung ibang file. Happy ba sa mga batch 1, 2, 3, 4, 5, yung ibang di pa nakakakuha? Hindi nila alam una nilang bubuksan sa dami. So, yan po ang coverage ng elite sa nagtatanong, ano po ang perks nun. So, yun po yun. Coach, yung sa elite po, is there an exam for that after the modules? Wala po siyang exam. Certification and training po. May 0 certification kaming ipapakita. Buong process. Mga Okay. para ma-attach nyo sa application. And there's a chance to be an intern for you. Yes po. Meron na po akong 14. Medyo naglaylo lang ako sa client. So sige, Francine, pwede bang pakita ko naman yung Upwork ko? Thank Sige, you. para makita nila na ano naman yung ituturo ko sa kanila sa Upwork. Sinong gusto makakuha ng client sa Upwork? Pwede kayong mag-charge sa Upwork ng $30 per hour. Kung si Francine may 21, meron tayong 17. O, di ba? Competitive tayo. Yan. Tayo papakabog. And then correct. Siyan yan eh. So, yan yun. Para turuan ko kayo paano magkaroon ng 17 clients. And dito naman sa Upwork, sa online jobs, eto naman siya, na pwedeng full-time, hard yan. So, yan yung ituturo ni Miss Yan yan sa how to get clients and how to win interview. So, ngayon, mag-join first na kami ni Francine. So, watch out na lang kayo, guys. Okay? Pagsasamahin namin yung pwersa namin para sa inyo. So, 50 na yan, 50. 50 clients. Ayan. So, ayan. Any questions? Tapos bigay ko lang yung link. So, kaya alis, bibigay ko yung link nung yung Zero Face. Sis, gusto mo rin magkaroon ng copy? Zero Face. Ano siya? Parang kodi ko nyo siya. Galing to kay shout out kay Coach Jane. Bibigay ko ha, pakikuha na lang right after. Yung mga hindi nakapunta, i-email na lang. Pero yung nandito, bigyan na natin ng copy. Okay ba? Handa na ba kayo? Okay, pabilisan na May lang. nagtatanong pala sa podcast kung sa Spotify ba yan. Saan ba tayo magpo-podcast? Dito lang. Dito lang. Ayan. Dito lang. Ayan yung sa Zero Face nyo. Tsaka, Yan ang makakasagot.
Ayan guys, hinahanap ng iba yan. So dito ko nabibigay since umattend kayo. And then, yung basic bookkeeping na materials, eto. Ay, dito na lang guys, eto, bibigay. Pakita ko para tingnan nyo kung ma-access nyo mamaya. Free bookkeeping files sa mga newbies, ayan. Bonus files sa 80. So yung mga nandito lang magkakaroon ng link. Okay? Para fair naman sa nagbigay ng oras sa atin. Fair enough ba? Yan. Yan ang ayuda. Okay? Ayan. So, kuha na kayo ng certificate ng 0 kasi kapag nag-join din kayo ng Elite, hinahanap na namin ngayon yung 0 certification. And then, eto, yung mga basic materials. Ayan na siya. Nakuha ba? Masaya ba ang Saturday? May ayuda? Ayan. So, thank you, Francine. And more question pa. May question pa kay Sis Francine. Magkikita pala kami sa October 21 dahil doon, napa-join ko siya sa October 21. Makikita tayo. Correct. Yay. Punta din kayo. Maganda yan. Yes. Live nyo makikita si Francine, makapagpa-autograph kayo. At magranda na kayo ng resume nyo din. Tama ba? Paano daw mag-apply? Ayun. Oo naman. Kailangan ko yan. On 21. Yan. Any questions, guys? So, kay Francine mismo, kung meron pa kayong tanong, so, magkakaroon pa kami ng podcast, so, yung nabitin sa mga tanong nyo kung paano niya nagagawa yan, at mga tips, abangan nyo. Magtuturo din siya, siguro, mga tips na paano mag-check ng gawa ng iba. Okay lang ba, Francine? Para maganda yun. Of course. Ayan. Of course daw. O, ayan. Abangan nyo yun. Okay? Happy ba? Pa-type naman ng 2 kung happy. Pa-type 2. Nakuha na ba lahat ng freebies bago ako mag-out? Make sure nakuha nyo yung link Ayan. Save the chat na lang. Ayan. Send ko na lang din yung link doon sa. Pero yung nandito sana mauna na. Lalo yung sa 0 kasi kailangan nyo yun. Maganda yun. Okay. Thank you so much. Picture na tayo. Kanina umabot tayo sis ng 192. Nawala na sila. Okay. Hindi, na-picture naman ata. Nakapagpa-picture ba yung ano? Question, guys. And then, sa next Wednesday, meron pa po tayong Odoo naman. Accounting with Odoo. Yan. Odoo naman. Kaya nyo si Odoo? Yun. Isang accounting software din siya na in-demand. Nagiging in-demand na din siya. So, meron tayong free webinar. Accounting basic ng Odoo. Okay? Sinong clients ang gumagamit nun? Merong mga ibang madalas manufacturing kasi may kasama na siyang CRM. End-to-end na kasi siya, hindi lang siya accounting. Meron na rin siyang HR, may sales. So, isang set na siya. Okay, picture. Nakuha na natin ng picture. Sige, picture tayo guys. I-end ko na lang muna yung live stream natin. Para baka mapasama sa the picture taking. Odoo. Mas malaking platform. Tama po, tita. Ayan. Para naman continuous yung learning nyo tsaka hindi kayo nalileft out. Ano ba yung bago? Kasi yun naman yung purpose ng group is to ma-aware kayo sa mga latest. Yun yung tinatawag na good marites. Okay? Good marites lang, ha? Okay. 1, 2, 3. And then takeaways mamaya. Si Francine nasa LinkedIn naman. Yan yung name niya. So, expect na marami makikiconnect sa'yo, sis, ha? 1, 2, 3. Thank you sa nag-open. Salamat. 1, 2, 3. Ay, si Jordan. Uuwi yan. Yung mga si Annie, pupunta yan. So, abangan nyo. Magkikita-kita kami. Sino pa? Si Grace, pauwi ng Singapore. So, sa habol sa Jumpstart, sila Ma'am Agnes nandito. Thank you, admin. Tsaka sa mga nag-attend po, sa mga accounting peoples and elite. So, yung batch 4, mamaya mag-iingin na naman kayo mamayang gabi. Nasaan dyan sila Mary Jane, tsaka si Ron. Pinagchichismisan ka namin, sis. Yeah. Mga tanong namin kagabi, ano daw ba ang ginagawang pagkain ng nanay mo sa'yo ng bata ka niya? Nakakatuwa. Question, guys. Stop recording.